Kapag ikaw ay nagmo-monitor ng balita, di po ba maririnig mo na hindi naman na magsasampa ng kaso yung pamilya ng biktima. Pero merong dapat people of the Philippines versus yung salarin. Na kapag ang ating kapulisan, kapag hindi na interesado magsampa yung naiwan, nung pinatay, nung ginahasa, wala nang kaso. Correct. Which speaks of the weakness of our criminal investigation. Hindi po ba? Kasi wala naman dapat yun sa di ba? Attorney, correct me if I'm wrong. Wala naman dapat yun dun sa interes o kung interesado pa yung pamilya na magsampa ng kaso. Hindi, dapat yung ating people of the Philippines versus yun. Hindi po ba dapat ang ating kapulisan, yung ating mga prosecutor, piskalya, di po ba, attorney? Oo, correct. Actually, ikaw at ako, pwede dapat magsampa. People ako of the Philippines. So, di klaro. Kaso yun nga, balik ako dun sa ebidensya. So, kailangan may makatungtong na ebidensya sa korte o kaya mahawakan yung prosecutor. Kaya naman nagiging crucial o nagiging, kumbaga parang critical kung minsan yung nagrereklamo, yung pamilya. Kasi may mga circumstansya na sila yung kasama bago. Sila yung nandun sa bahay, pinalabas, ganyan. So, sila din ay witness. Kapag hindi na sila magpa-participate or hindi na magkakaso, ang intindihan nun, yung isa sa primary witnesses mo ay hindi na mag-witness. Kaya ganun. Kapag hindi magko-cooperate ang complainant, ang tawag private complainant, parang ang sistema walang kanang witness. Pero kung hindi naman siya witness, kumbaga sa kaso, pwedeng magtuloy. Correct. In fact, alam niyo naman po yung aregluhan, di ba? Yes. Yan in ganito, ganyan. Sa aregluhan o kaya yung, kumbaga sa papel, affidavit of desistance. Correct. Ay, nagkamali kami, pipirma niyan ang, kumbaga, complainant, yung private complainant, yung pamilya. Hindi na kami magsasampa ng reklamo. Yun ang ibig sabihin nun, Hindi na kami magsasampa ng reklamo. Binabawi ko na, nagkamali pala kami. Pero itong kasong to na ganito kalala, na murder, ang tawag nga nila ito yung mga non-bailable crimes, dapat hindi to inaatras. At may ibang korte, parang karamihan, sabihin ko na, karamihan sa mga korte, hindi pumapayag sa affidavit of desistance kapag murder, minsan kapag homicide pa nga At saka rape, na iba ngayon, tama yun, no? Yung rape dati, crime against honor. So yung honor, my honor, ngayon crime against persons na siya. So pag may nakita kang taong ni-rape, tapos yung ni-rape ayaw magtestigo, nakita mo Pwede kang mag-testify dun sa kaso. Pwede yun. Oo, kasi kumbaga people of the Philippines nga. Okay. Kaya lang nagkakaroon siguro ng feeling na parang ayaw naman nung pamilya. Hayaan na natin sila kasi pagpapasya nila yun. Pero tama yun. Conceptually, it's the world. It's taong bayang Pilipino. Ang nagrereklamo nito dahil nilabag ang batas. Hindi mo pinanagot yung rapist. So kahit hindi pa magsampa ng reklamo yung ginahasa, dahil siyempre, para kang gagahasain ulit, di ba? Pag sa trial, di ba? Pero hindi, kung kunwari may rape kit, yung DNA nung di ba, nung seminal tatayo pa rin yung kaso.